Magandang gabi mga kapuso, narito na tayo sa episode 60 ng Widow's War. Tinatanong nga ni Sergeant Royales kung ano ba talaga yung totoo kasi tinatago daw nila yung katawan nito ni Rodolfo Palacios, saan ba ito napunta? Wala silang masabi, di ba? Ngayon tinatanong niya nasan daw yung si Antonio, yung karelasyon ni Rebecca. Sabi naman ni Galvan, hindi na raw nakabalik ang katawan niya, hindi na raw nakita pa. Nakulong daw sa mining. At ngayon sabi niya, Sarge, tutulungan mo ba kami na mahanap si Rebecca? Iniba niya usapan. Kaya umalis na nga itong si Sargento para hanapin nga itong si Rebecca. Samantalang itong si Inigo, nag-flashback sa kanya yung alaala na nagkakaroon sila ng banding ni Basig. Nagrereklamo nito si Basig, ang sabi niya, lahat na lang ng kasama ko baliw. Ang turing ng mga tao sa amin mga baliw ang pamilyang Palacios. Kapag narinig nila na Palacios, baliw ang pumapasok sa isipan nila. Si Tita Aurora halimaw. Si Rebecca naman merong halimaw na pumapasok sa utak niya. Ganon din ang pinsang kong si Paco. Hindi makontrol ang kanyang anger issues, no? Ito namang si Tita Aurora, napaka-controlling. Lagi na lamang siyang nagkokontrol sa mga desisyon ko. Kaya kita mo, laging talo si Papa. Hindi niya kayang kontrolin ng kapatid niya, hindi niya kayang talunin kahit siya yung lalaki. Kaya si Tita Aurora yung pinakapinuno ng Palacios family. Hanggang ngayon siya pa rin ang nananalo. Sabi ni Inigo, alam mo, masyado ka nagmamalinis, sinasabi mo sarili mo na ikaw lang yung matino sa pamilya mo. Samantalang ikaw nga tong parang pinakabaliw sa inyong lahat Sabi ni Basil, alam mo maaaring tama ka. Maaaring baliw na nga ako, maaring nahawa ko sa kanila. Kaya yun, parang nababaliw na rin ako mag-isip. Sabi ni Basil, Ito namang si Aurora, alam mo, napakasaya ko. Sa wakas nagtagumpay ako. Hindi na natuloy si Sam at ang pamilya niya na umalis dito sa pamilya natin. Sabi naman ni Paco, talagang ginawa mo yun, Kasi nga, sabi nga ni Aurora, talagang gagawin niya ang lahat, basta't dala-dala nga ni Sam yung anak ni Paco, kahit sino pa nga babae, 'di ba? Sabi niya sa nakarang episode. So sabi niya, ito na lang ang pinoproblema ko sa ngayon. Sino? Ang pinsan mo, si Rebecca? Oo, hindi pa rin siya nahanap hanggang ngayon. Ito na nga, dumako na nga tayo dito kay Rebecca. Nahanap na nga siya ni Sergeant Villa. Ma'am, nahirapan kami maghanap sa inyo Huwag na kayong pumiglas pa, huwag na kayong umalis. Sabi ni Rebecca, kailangan kong puntahan si Kuya Jericho. Kriminal ang kapatid mo, hindi totoo yan. Na-frame up lang siya, kaya ko yung patunayan sa inyo. Meron nagplanta ng mga ebidensya sa kwarto niya, wala siyang kasalanan. Ano pa bang ibig mo sabihin? Lahat ng ebidensya tinuturo na ang kuya mo ang killer ng Palacios. Hindi totoo yan, biktima lang siya. Kaya kong patunayan sa inyo yan. Patuloy pa rin sila nagtatalo at dinidiin pa rin talaga ni Sergeant Villa na si Jericho talaga ang killer. Ngayon sabi niya doon sa kasamahan niyang pulis, bantay mo maigi yan tatawagan ko lang si Ma'am Aurora at baka kung ano na naman ang masabi nun sa atin na sabihin walang kwenta tong trabaho ang ginagawa natin, hindi natin ginagawa na maayos yung trabaho natin. So tumawag na nga itong si Sergeant Villa o si Detective Villa. Sabi niya ni Paco, sinong tumatawag? Good news ba yan? Sabi ni Aurora, pulis ang tumatawag. Yes, Detective Villa. Ano nung balita? Ma'am Aurora, hawak na po namin ngayon si Ma'am Rebecca. Mabuti naman at meron kayong magandang nagawa. Pwede ho ba ma'am, magpasalamat na lang po kayo? Well, thank you for the good job. So, binabaan niya na ng phone. Nagtaray pa tong si Aurora, Siya talaga ang pinaka-reyna dito Siya talaga yung pinakamasama dito So, yun na nga. Wala na nga nagawa tong si Rebecca at ibinalik na nga siya kay Tita Aurora niya. Samantalang itong si Jericho, mag-isa siya dito sa may bukirin habang hawak-hawak niya yung sugat niya dahil may tama ng bala hindi niya sukat akalain na nasundan pala siya ni Sergeant Royales. So tinakpan siya ng plastic para masuffocate siya at mawalan siya ng malay. Nakakaba yung nangyari kala natin mamamatay na si Jericho. Samantala nagkakausap tong mag-ina si Ruth saka si George at nalaman nga nila na gusto nga patayin ni Rebecca itong si Sam. At ngayon, binibiro ni Ruth itong anak niyang si George kasi nga dumating itong si Attorney Inigo. Mukhang napapadalas dito si Attorney mukhang nanliligaw yan sa'yo. Pwede ba? Hi, Inigo, napadalaw ka rito.
Gusto lamang kitang kamustahin. Sige, maupo ka Inigo, salamat po. Pwede ba bigyan mo kami ng coffee for visitor please, sabi dun sa katulong ni George. So sabi ni Inigo, gusto lamang kitang kamustahin at para ipaalam sa iyo na nakausap ko ng mga pulis na pag-alaman na umaaligid dito si Jericho sa Palacios Estate. So George, kailangan mo mag-ingat. Kailangan mong proteksyonan ang sarili mo. Sabi naman ni George, no, thank you for the concern, Inigo. Talaga na-appreciate niya, no. Kasi nag-iingat si Inigo dahil alam niya yung lihim na pinaka-iingat-ingatan nito ni Basil na hindi pwede mabunyag, na gusto niyang ipapatay itong si George. 'Di ba dalawa lamang sila nakakaalam ngayon, si Inigo saka si Sam, kasi si Basil patay na eh. Alam din ni Sam na gustong patayin ni Basil ng kanyang asawa. So tinutulan ito ni Inigo, sabi niya, asawa mo si George, Basil. Mahal ka niya. Oo, mahal niya ako dahil sa pera. Everyone loves me dahil isa akong Palacios. Pero si George iba siyang babae. Ibahin mo siya. Tunay kanyang mahal. Pagmamahal ang meron siya. Ngayon, ito naman, nagulat si Jericho. Kayong kumuha sa akin. Harassment tong ginagawa nyo. Mali tong ginagawa nyo. Kinidnap nyo ako. Sabi ni Sergeant Villa, no? At ikaw pa may ganang i-report kami sa mga pulis? Ha? Ang tapang mo Sabi ni Detective Royales, no? Umamin ka na na ikaw ang killer ng Palacios. Hindi nga ako. Lahat ng yon, ng mga ebidensya na nakuha nyo, pinalanta sa kwarto ko. Huwag ka na magkaila pa. Nakita namin ni Miss George lahat ng mga ebidensya na nakalagay sa loob ng kwarto mo mismo, sa loob ng kama mo, pati sa loob ng cabinet mo. Aminin mo na, paano mo yung ginawa? Sinasabi ko nga sa inyo, wala kayong mahihita sa akin. Dahil napagbintangan lang ako, biktima rin ako dito. Lahat ng yon pinalanta na sa kwarto ko. Hindi ko yung kasalanan. Sabi naman ni Inigo, balik tayo kina George. Mag-iingat ka. Sabi niya ulit kay George, no? Kasi nga, nagtatalo sila dito ni Basil sa nakaraan niya. Sabi niya, no? Hindi mo pwede itong gawin kay George. Mahal ka niya. Asawa mo siya. Mahal na mahal ka niya. Sabi ni Basil, no? Ito lang ang tanging paraan para maging malaya ako. Dahil nagsinungaling siya. Tinaraydor niya ako. At para sa mga taong sinungaling, kailangan kamatay na maging punishment, sabi ni Basil, no? Nagsinungaling siya, hindi niya sinabi sa akin na baog siya. Sabi naman ni Inigo, no? Hindi naman kasalanan na maging baog ang isang tao. Hindi yun crime. Hindi yun kriminal. Yun ang sinasabi ko sa'yo, Basil. Walang kasalanan sa'yo si George. Kaya niya lang yung ginawa dahil meron siyang rason. No? Sabi ni Inigo nung nagtatalo silang dalawa. Sabi naman ni Basil, ito na ang pagkakataon para maging malaya ako para sa'yo. Hindi lang naman to para saan kundi para sa atin dalawa, di ba babe? Sabi niya, no? So ibig sabihin si Inigo pala yung tinatawag niyang babe. So confirm, di ba? Hindi yung si Beverly kundi si Inigo ang kabit ni Basil, di ba? So love triangle ito. Kasi nga si Beverly kinuha lang talaga ni Basil. Biniyaran niya para anakan, di ba? So hindi niya mahal si Beverly kasi nga meron siyang kabit which is Inigo. So hindi pa talaga alam ni George, no, yung nakaraan nito ni Basil. Kung nabubuhay lang to, malalaman niya, di ba? Na ito pa lang si Inigo, siya pala yung kabit, di ba? So ito na nga, sabi ni Sergeant Royales, sabihin mo sa amin sino ang nag-frame up sa'yo. Sabi naman ni Jericho, hindi ko alam, pero alam ko meron nag-frame up sa akin, pero alam ko si Tita Aurora lang pwedeng gumawa nun kasi nga tinanong nga ni Sergeant Villa, sino naman na may galit sa'yo na alam mo? Sabi naman ni Sergeant Royales, imposibleng si Ma'am Aurora. Sa katawan niyang yun. Manipis lang ang katawan niya. Sa tingin mo magagawa niyang pumatay ng 4 na tao? 4 na ang namamatay sa inyo. Hindi na ito biro lang. Sabi niya, no? Sabi naman ni Sergeant Villa, lumabas na rin ng ang fingerprint result mula sa forensic at hindi yun nag-match sa'yo. Sabi ni Jericho, no? Kasi nga, hindi nga yun galing sa akin, di ba? Doon palang malino na hindi ako killer eh. Tangalan yung killer. Dahil pinagmukha niya na ako talaga yung pumapatay. Pero ang totoo, siya talaga. Kaya kailangan kong mahanap yung totoong killer. Ngayon, eto na. Pumunta na tayo dito kay Rebecca. Talagang lumabas siya ng kwarto, no? Kasi nga, hinahanap pa rin niya si Jericho. Nagpupumiglas siya at pinipigilan siya ni Laura, nung kanyang private nurse. Sige na ate, pakawalan mo na ako. Hindi ho, mapapagalitan po ako eh. Bilang dumating si George. Rebecca, itigil mo na to. George, ano ba pinagsasabi mo?
Baka nga ikaw nga tong totoong killer eh. Walang kasalanan si kuya. Ngayon naggulat itong si George no sa inasal nga ni Rebecca. Ngayon, sabi ni Rebecca, nagulat siya. Sabi niya, meron akong nakita sa vision ko. Nakita ko na meron dugo sa palad mo, sabi niya no. So nagulat talaga tong si George sa mga revelations ni Rebecca. Sabi niya, anong ibig mo sabihin? Sino yung patay? Hindi ko alam. Kasi kusa na lamang gumagana ang visions ko. Basta ko ano yung makita ko, yun na yun. Nakita ko talaga may dugo yung palad mo. Ito lang masabi ko sa'yo, George. Lahat ng mga visions ko totoo, nangyayari in the future. Sabi niya no, binigyan niya ng babala si George. Nakakatakot yung revelation niya, yung nakita niya sa palad ni George. So ito na. Sabi ni Sergeant Toriales, kung ganon, makipagtulungan ka sa amin. Ha? Sergeant, totoo ba yung sinasabi mo? Seryoso ka ba? Kailangan nating katulungan itong si Jericho para ma-resolve ba ang kasong ito. Makipagtulungan ka sa amin. Maging asset ka. Alamin natin kung sino ba talaga ang tunay na killer ng Palacios. So pumayag itong si Jericho no, samantalang tinututulan ito ni Detective Villa, 'di ba? Kasi nga gusto na nga talaga nilang matapos ito eh, 'di ba? So balik na tayo dito kay Rebecca. Sabi nga niya, lahat daw ng visions niya is nagkakatotoo at hindi nga ito pumapalya. So talagang nakakilabot no, kasi hindi natin alam na baka nga si George talaga yung totoong killer. 'Di ba? Nagpapatay mali siya lang siya, magaling lang talaga siya magpanggap. Pero meron kasi nakikita si si Rebecca na mangyayari pa lang daw sa future. So ibig sabihin meron na namang mamamatay. So baka si George yung pumatay, 'di ba? So ito nang si Sergeant Villa, sinisisi niya si ito nga si Royale. Sabi niya, Sir, seryoso ba kayo sa naging desisyon nyo kanina? Lagot tayo nito kapag nagsumbong yun at kapag nalaman yun ng mga pulis. Mananagot tayo dito. Krimen tong ginagawa natin, mali na to, labag na to sa trabaho natin. Dinakip natin yung yung inakusahan para paaminin siya. Pagkatapos, ikakatulong mo pa siya para ma-resolve tong kasong to, gagawin pa siyang asset mo. Meron lang ako naalala sa kanya. Nakikita ko sa kanya yung pagkatao nung kaibigan ko. Sino naman yun? Basta, hindi ko napapangalanan kung sino. Naalala niya si Napoy Royales, di ba? Naging kaibigan ko siya dahil siya naghahanap din siya ng hustisya para sa pamilya niya. Ang gusto lang naman niya is magkaayos sa buong pamilya niya. Pamilya lang naman ang kailangan niya eh. Kasi yung sabi nga ni Jericho, di ba? Para matapos na to. Kasi kailangan ko lang naman talaga is protection na ng pamilya ko. So dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito mga kapuso. Abangan natin sa Lunes episode 61 na tayo. Gustong gusto na talagang maging malaya ni Paco. Kasi sino ba naman ang hindi makakatagal sa loob ng basement, no? Ilang buwan na siya naglalagi dyan. Samantalang itong si George, parang nahuhulog na siya kay Inigo. Kasi nga napaka-boring na ng buhay niya, wala pa siyang anak, 'di ba? Baog nga siya. Namatayan pa siya ng asawa, sobrang lungkot na niya. Kaya kumbaga nahanap niya yung kalinga na yun kay Inigo. Samantalang si Vivian, nagkaroon siya ng concern kay Sam. Ngunit nahuli siya ni Amando at pinapalabas siya sa kwarto niyon. Baka mahuli pa siya ni Aurora. Pero makulit talaga tong si Vivian, talagang kinalungkot niya yung buong third floor. At nakita niya, napansin niya yung bookshelves na para bang meron doon pintuan, secret door. Ngunit hindi siya nagtagumpay dahil inuna na siya ni Aurora. Anong ginagawa mo at pinapakalaman mo yung bookshelves ko? Dito na po nagtatapos ang review and recap natin para sa darating na Lunes. Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel mga kapuso, isubscribe mo lamang ito para lagi ka updated sa mga episodes ng Widow's War and other GMA shows tulad nito. Happy weekends! Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.